Kapatuloy po natin ang ating programa. Hinga na rin po natin na mananalita ang congressman po ng Bayan Muna, Representative Teddy Gasino. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay ang COMELEC Employees Union! Maraming salamat. Magandang hapon po kay, of course, kay Chairman Brillantes, kay Senator Coco, na sana ay makasama ka sa susunod na taon. Of course, kay Ferdy Gaiten ng Courage, at sa mga opisyal, mga organizers ng ating Employees Union. Congratulations po sa isang mukhang napaka-successful ng inyong pagtitipon. At sana ay ang sabi sa akin nagaganap daw yung inyong eleksyon ngayon. No? At dahil kayo ay COMELEC, sigurado namang malinis ang eleksyon dito. Diba, Senator? No? Anyway, very appropriate na ang inyong assembly at inyong eleksyon ay ginaganap ngayong araw dahil ngayon ay anibersaryo ng pagpataw ng martial law. At naging malaki ang papel ng mga empleyado ng COMELEC sa paglalantad ng kabulukan ng diktadura noong 1986. Nakatala na ho sa kasaysayan yan. At kung hindi siguro nag-walk out yung mga empleyado ng COMELEC at that time, baka hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin tayo ng diktadura. Kaya malaki po ang pasasalamat ng taong bayan sa COMELEC, sa mga empleyado partikular ng COMELEC. At napakahalaga rin na ngayon itinatatag o ngayon ay nag-a-assembly tayo ng union dahil malaki rin ang naging papel ng mga union sa Pilipinas sa pagpapahina at pagpapabagsak ng diktadura. No, both in the private sector and in the public sector, malaki ang ambag ng kilusang paggawa sa pagkamit natin ng demokrasya at yung pagtatapos ng tyranny, dictatorship sa ating bansa. No, and it is important that hanggang sa ngayon ay pinagpapatuloy natin ang mga ipinaglalaban ng mga manggagawa ng union dahil nandyan pa rin yung napakaraming banta. No, hindi lang sa ating demokrasya, kundi yung ating existence, yung ating kabuhayan bilang mga manggagawa. Unang-una na dyan yung usapin ng sweldo. At alam ko po, ako ho yung nag-author doon sa Kongreso ng legislative inquiry kung bakit ba ang sweldo ng mga taga-COMELEC ay mas mababa kumpara sa ibang ahensya. Ang naging problema lang natin for the past, mula nung kami ay nag-resume ng session nitong nakaraang mga buwan, nakafocus kami doon sa budget hearings. So walang mga committee hearings na naganap. Hopefully when we resume session on October 7, ay itutulak natin na agad magkaroon ng hearing dito. Pero dahil nandito naman si Commissioner Brillantes, baka hindi na kailangan makialam. Chairman Brillantes, sorry. Baka hindi na kailangan makialam ang Kongreso, baka naman magagawa na ng paraan ng COMELEC mismo yung problema. At anumang suporta na kailangan ng COMELEC at ng leadership ng COMELEC para matiyak natin na susundin ng Department of Budget and Management yung dapat, yung makatuwirang sahod at benepisyo para sa empleyado, tutulong ho kami doon sa Kongreso. And I'm sure na dahil alam na rin ito ni Senator Coco, ganun din ang Senado. So we have your full support kasi naniniwala tayo na kung gusto nating matiyak na professional at mahusay ang pagpapatakbo ng COMELEC, dapat tratuhin din natin mga professionals yung ating mga empleyado. So yan, isang napakalaking usapin sa union na itinataguyod ninyo. Siyempre, usapin din yung nagaganap ng mga contractual hiring. Hindi lang sa private sector, pati sa government. And we should ensure na yung batayang karapatan ng ating mga manggagawa sa makataruang sahod, sa seguridad sa trabaho, at karapatan na mag-organisa at mag-union ay dapat pinapangalagaan ng ating asosasyon, ng ating union. And so, what is important is our unity. No, yun po ang susi sa isang union, ang pagkakaisa. No, at dapat tayo ay
Bagamat maraming problema ang mga union, wala namang perpektong union, ang importante nagkakaisa tayo para sa interes ng ating mga manggagawa, ng ating mga empleyado. No, that is the key, our unity. At syempre, yung pagpapataas ng ating kamulatan, we should be conscious of our rights, not only as employees, but more importantly as citizens of the Philippines. No, dapat makisangkot tayo hindi lang sa issue ng mga sweldo, mga benepisyo sa COMELEC, kundi yung mas malalaking isyong pambayan. No, at ito yung halimbawa na ipinakita sa atin ng mga COMELEC computer operators na nag-walk out noong 1986 snap elections dahil sila ay naniniwala na ito ay mas maganda para sa ating bayan. At alam ko ang COMELEC Employees Union, ganyan din ang kaisipan. No, ang kabutihan ng individual, pero mahalaga din o mas mahalaga ang kabutihan ng bayan. Kaya nga bayan muna yung aming partido. No? Anyway, congratulations muli po and more power to the Employees Union. Sana po magtuloy-tuloy na tayo. Sana may pagtagumpay natin ang ating mga pinaglalaban. Maraming salamat po.